Hindi sinasadyang natagpuan ni Bangto ang isang bronze pen na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dong. Hindi niya napigilan ang sarili kaya kinuha niya ito, ngunit muntik nang mawalan ng buhay. Bangto, ang bronze pen pala ang switch para patayin ang bitag sa sinaunang libingan. Hawakan lamang ito, at ang tanging labasan sa sinaunang libingan ay magsasara. Ay lock ang lahat sa loob. Diyos ko, Bangto. Iisa lang ang daan palabas, ngunit ngayon ay wala nang daan palabas. Pinagalitan ng lahat si Bangto sa pagkalikot ng kanyang mga kamay at paa. Pero sinong mag-aakalang sa sumunod na segundo, kusang bumukas ang isang pinto sa tabi nito. Natigilan ang lahat, nahawakan ko ang tamang lugar, tama ba? Tingnan mo dyan. Sige, naisip lang ni Madaydam na kumita ng kayamanan. Ngunit naramdaman ni Hobat and Hat na may kakaiba, dahil napakasimple nito. Sa kasong ito, maliban sa kaluwagan, panulat na ito ang totoo. At ang panulat na ito ay ang pambungad na trangka, napakasimple nito. Iniisip ni Bangto na masyado siyang nag-iisip, hindi ba't napakahusay na mabilis na makahanap ng isang kayamanan. Inihayag ng mga juniors ni Madaydam na natagpuan na ang kabaong. Pumunta ka, Hobat and Hat, anong ginagawa mo? Bilisan mo. Dumating sila sa bagong libingan at siguradong may nakita silang kabaong sa loob. Ang mga inukit na imahe ay sumasalamin lahat ng gintong liwanag. Kung walang kayamanan sa lugar na ito, kahit ang demonyo ay hindi maniniwala. Buksan ang kabaong. Oo. Teka, nagsasalita si Shirley batay sa prinsipyo ni Mukim. Bago buksan ang kabaong, magsindi ng kandila sa direksyong timog silangang. Hindi maaaring patayin ang kandila bago mabuksan ang kabaong. Mabilis nilang sinindihan ang kandila, at matapos maghintay ng mahigit 2 minuto, hindi nawawala ang kandila. Sa oras na ito, ang lahat ay naghahanda upang kumilos. Ngunit biglang umihip ang hangin. Biglang umindayog ang kandilang kanina pa nakasindi, saka agad napatay. Ang manok ay tumilaok, ang kandila ay namatay, ang libingan ay hindi hinukay. Hindi kami tinatanggap ng may-ari ng libingan. Mabilis na tumakas. Mabilis. Bakit pumayag si Madaydam na sumuko? Ilang tao ang namatay bago sila nakarating sa lugar na ito. Paano ako masisiyahan nang hindi binabawi ang ilang mga kayamanan? Binuksan niya ang kabaong sa kabila ng lahat. Pero sinong mag-aakala na pagkabukas nito ay walang kayamanan, at isang malaking halaga ng mercury ang ibinugyo mula sa loob. Lahat sila ay labis na natakot. Ang isang tao ay hindi nakaiwas sa oras at agad na nilubog ng mercury. At ang pinto ngayon lang ay nagsasara. Mabilis na pumasok sina Hobat and Hat at Shirley at hinaranggan ng to gamit ang kanilang mga balikat. Bilisan mo, umalis ka na dito. Bilisan mo. Hindi pinansin si Lau NGU na namatay, si Madaydam at ang kanyang grupo ay nagmamadaling lumabas. Tumakbo lang ng kaunti si Golden Tooth at itinulak sa lupa. Nang makitang bumibigat na ang pinto, hindi na maubusan ng oras sina Bangto at Yellow Teeth. Kalagkarin lang ni Hobat and Hat si Shirley pabalik sa libingan. Ngunit nahaharap sa mas maraming mercury, maaari lamang silang tumayo sa podium. Inakala ni Madaydam at ng kanyang grupo na ligtas sila. Ngunit sinong mag-aakala na ang mga gripo sa lahat ng 4 na gilid ng palasyo ay nagsimula na ring bumubula ng mercury. Tila na-activate nila ang mekanismo ng self-destruct ng libingan. Susunod, nagsimula ring damaloy ang mercury mula sa mga dingding. Ang 4 na tao ng Hobat and Hat ay nakakapit lamang sa haligi. Ang mga antas ng mercury sa hangin ay mabilis na lumampas sa mga antas. Nagsimulang makaramdam ng pagkahilo ang Yellow Teeth. Kung wala kang maisip na paraan para makalabas, ngayon na ang huling episode ng Lamp Glowing Ghost series. Sa isang mahalagang sandali, biglang naalala ni Hobat and Hat ang lahat ng mga detalye mula noong siya ay pumasok sa libingan. Sa wakas na tukoy, ang Celestial Sphere sa labas ay ang susi sa paglutas ng mekanismo. Ngunit ngayon ay hindi ako makalabas, at kahit mag-isip ng paraan ay hindi makakatulong. Sinong mag-aakalang habang naghahanda silang mamatay ay isang malakas na putok ang agad na nagpagising sa kanila. Pinasabog pala ni Madaydam ang pinto. Kaya tumalon silang 4 sa lumulutang na slab ng bato, pagkatapos ay gumamit ng kawit na bakal upang ikabit ito sa mga hagdan sa labas. Dahil doon, nakatakas sila. Sumunod, pumunta si Hobat and Hat sa tabi ng Celestial Sphere upang maghanap ng mga pahiwatig. Natuklasan niyang may nakaukit and chi sa itaas. Nahulaan niya na ito marahil ang sistema ng password. Ito ay ang 22 taon ng Trinquan. Ang 22 taon ng Trinquan. Si Lai Tuanfong ay hinirang na Taisulen. Iyon ang kanyang pinakamaluwalhating taon.
Ngunit ang mga taong ito ay napakamangmang at hindi alam ang anumang itatanong nila. Si Hobart and Hat lang ang makakahanap ng Golden Tooth. Gintong ngipin. Ubod. Tinanong kita, anong taon ang 22 taon ng Trin Quan sa Kenchi? Si Liang Dan ay umakyat sa trono noong taong 626 na AD. Ang 22 taon ng Trin Quan ay malamang na 648. Ang 60 taon ay isang hangganan, ang pinakamalapit na distansya mula ngayon ay isa pang 1,320 taon, na 1968. Noong 1969, naalala ko ang 60 taong gulang ng aking ina, ito ang taon ng tandang. Kaya 1,968 ay Mao Dan. Mabilis na nahanap ni Shirley ang taong Mau-Mau. Ngunit pagkatapos ay paikutin ang orbit. Hindi lamang huminto ang pag-agos ng Mercury, ngunit nagsimula ring umikot ang platapormang bato sa ilalim ng mga paa nito. Sa isang mahalagang sandali, naalala ni Shirley ang mga tala sa mga aklat ng kasaysayan. Ang celestial sphere ni Lai Tuanfong ay may 3 orbit, ngunit 2 orbit lang ang iniikot nila ngayon. Hindi ba? Nagmamadaling bumalik si Hobart and Hat. Nakakita siya ng pangatlong trajectory sa mga track. Tamang-tama, pagkatapos lumiko, ang celestial sphere ay nagsimulang gumalaw. Dahan-dahan ding huminto ang pag-agos ng Mercury. Susunod, dahan-daang dumadaloy ang Mercury sa kahabaan ng uka sa haligi ng bato at hanggang sa Simboryo. Unti-unting lumilitaw ang chart ng 28 konstelasyon. Nahulaan ni Hobart and Hat na sa paghahanap lang tamang larawan ay makakalabas siya. 28 pumili ng isa. 28 pumili ng isa, paano ka makakapili? Yung iba malapit na rin sumuko, si Hobart and Hat lang ang nag-iisip. Si Dao Tu, pinuno ng Northern Martial Arts, ay nabuo ng 6 na bituin. Lubhang katulad sa 7 Stars Big Dipper, na tinatawag na Namdao. Biglang naalala ni Shirley, sa Taoismo, ang Big Dipper ay kumakatawan sa buhay, at ang Big Dipper ay kumakatawan sa kamatayan. At si Lai Tuanfong ay sumunod din sa tao. Kaya tiyak na ang Namdao ang huling code ng ahensya. Pinaikot ni Hobart and Hat ang celestial sphere, upang ang pinakaloob na orbit ay nakatutok sa Namdao. Ang lahat ay hindi nang ahas na huminga ng malakas, ngunit tahimik na naghintay para sa mga resulta. Nang bumukas ang pinto, tila narinig nila ang mga tunog ng kalikasan. Pero dali, isa lang itong hagdanan na halos 100 metro ang haba. Ngunit naglakbay sila ng 2.5 taon at hindi pa rin umabot sa dulo. Naramdaman ni Hobart and Hat na may mali, tiyak na nakatagpo sila ng multo na tumatama sa dingding. Ano? Nahulog na naman ba tayo sa ilang bitag? Isara mo ang iyong bibig ng uwak. Hindi talaga naniniwala ang lahat. Tutal, simula pa lang ay pababa na sila. Sino ang nakakaalam, kung maglalakad ka ng kaunti pa ay makakarating ka doon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling itinaas ni Hobart and Hat ang kanyang paa, isang simbolo ng crescent moon ang lumitaw sa kanilang mga mata. Kalahating oras na ang nakalipas, ngayon niya lang ito nakita, ngayon ay nagpakita na naman. Matutukoy na mahigit 2 taon na silang umiikot sa lugar na ito. Naiinip na agad ang iba. Ngunit ang paputok na henyo na si Lao Tam ay hindi nag-alala. Natuklasan niya na ang magkabilang gilid dan ay malalim na bangin. Maghagis lang ng pampasabog. Isang pagsabog lang at makikita mo na ang daan. Mabilis kang tumahimik. Ihagis mo ang iyong mga pampasabog. Kung gumuho ang lugar na ito, mamamatay tayong lahat. I've told you so many times, kapag may nangyari, you have to think. Gumamit ng karunungan. Speaking of intelligence, biglang nag-iba ang opinyon ni Bang To. Marahil ang simbolo na ito ay hindi ang nakita ni Hobart and Hat noon. Who knows, baka marami sila sa hagdan. 384. Sinabi ni Hobart and Hat, mula sa simula hanggang ngayon, 384 na hakbang ang kanyang nilakad. Sa isip ni Shirley, may 12 tao. Hanggat ang bawat tao ay nakatayo sa pagitan ng 35 hakbang, maaari nilang kumpletuhin ang isang round. Mabilis na itinali ng lahat ang lubid. Simulan ang pagsubok mula sa Bat and Hat Lake. Nakita to ang lahat ng dahan-daang naglalakad patungo sa kadiliman, at siya ay medyo nataranta. Kung nadulas siya at nahulog, kailangan na lang niyang bumalik sa Dong Fap Restaurant para maghiwa ng gulay. Ngunit walang oras para magreklamo tungkol sa malupit na lipunan. Isang kamay ang biglang humawak sa balikat niya. Old Ho, kumusta na kayo? Huwag mag-aksaya ng anumang mga salita, tawagan ang lahat pabalik dito. Ang kakaibang kababalaghan ay natakot sa lahat. Nag-isip sandali si Hobart and Hat.
Sa wakas ay naalala niya na nakita niya ang bitag na ito sa misteryosong 16 na salita na Feng Shui book. Ito ang Huyan Soul Ladder. Ang Mystic Soul Ladder ay talagang ang Penrose Staircase sa 3-dimensional na espasyo. Dahil pataas ka man o pababa, babalik ka rin sa simula. Nang wala ng ibang pagpipilian ang lahat, biglang tumayo si Madaydam. Hindi matuloy. Hindi rin pwede sa likod. Ngunit ang magkabilang panig walang laman. Nakaisip agad ng paraan si Hobat and Hat. Kung magtali ka lang ng lubad at magpababa ng isang tao, malamang na makakahanap ka ng paraan. Gayunpaman, ang 100 metrong lubad ay halos nasa dulo na, ngunit ang taong ibinababa ay hindi pa nakakahawak sa lupa. Sa isang iglap, kumalat sa puso ng lahat ang takot na mawalan ng buhay. Hindi ka natatakot na mawala ang iyong buhay, ngunit kami. Umalis ka. Nag-away silang dalawa dahilan para mahulog ang natitirang tali sa ilalim. Old Thap, Old Thap. Nakikitang walang pag-asang makatakas. Itinutok ng grupo ni Madaydam ang kanilang mga baril kay Bangto, na sinasabing kahit mawalan sila ng buhay, babarilin muna nila ito. Ngunit ang tensyon na sitwasyon ay hindi naging sanhi ng panik ni Hobat and Hat. Pero nag-isip din ito ng paraan para makatakas. Alam ko kung paano lumabas. Kung gusto mong mabuhay, sumunod ka sa akin. Wala palasap at likod ang labasan kundi sa paanan. Ang mahalaga ay hindi kung talon o hindi, kundi kung saan talon pababa. Dahil ang I Ching ay may 64 na hexagram, ang bawat hexagram ay tumutugma sa 6 na linya ng yin at yang na nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa. Kung idinagdag, mayroong 384 na kombinasyon. Tumutugma lamang sa 384 na hagdan na ito. Higit pa rito, may iba't ibang liwanag at madilim na pagbabago sa pagitan ng mga hagdan. Ito ay ang pagbabago sa pagitan ng yin at yang. Kung nais mong makahanap ng isang paraan, dapat mong mahanap ang hexagram na tumutukoy sa kasalukuyang sitwasyon. Kung ikaw ay nasa problema, dapat mong mapawi ang problema. Ang itaas na hexagram ng Wo at ang mas mababang hexagram ng Kam. Ang ikalimang Hao ay Duang Hao. Kung ang Yang Hao ay magiging Yin Hao, ang misfortune hexagram ay magiging solution hexagram din. Pagkatapos magsalita, natagpuan ni Hobat and Hat ang kaukulang lokasyon. Pumikit siya at tumalon pababa. Hobat and Hat, matandang ho. Iniisip ni Bangto na nagsakripisyo siya, iniisip niya kung sasabay ba siya o hindi. Mga resulta ng ilang segundo mamaya. Bumaba ka dito. Mabilis na tumalon ang lahat pababa. Kahit na ito ay ang parehong hagdan tulad ng sa itaas. Ngunit sa itaas, ang flashlight ay nakakapag-ilaw lamang ng ilang hakbang. Ang liwanag ay maaari na ngayong sumikat ng napakalayo. Isa pa, may maliwanag na lugar sa di kalayuan, na tiyak na labasan na hinahanap nila. Pagkatapos umakyat sa Huyan Soul Ladder, dumating sila sa isa pang kuweba. Ngunit may iba't ibang opinyon kung aling direksyon ang susunod. Nais ni Madaydam na pumunta sa kanan, ngunit pinili ni Hobat and Hat ang kaliwa. Higit pa rito, pinili din ng kanyang junior ang kaliwang bahagi. Dapat pumunta itong paraan. Lao Tam, halika dito. Kailangan mo talagang pumunta dito. Naniniwala si Madaydam na ang kanyang mga junior ay mga traidor. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isang tanawin na nagpatayo ng balahibo sa batok niya. Bigla itong naglabas ng puting sinulid, agad na nahuli ang isang malas na tao. Ilang segundo lang para kainin lahat. Agad nilang napagtanto na may nakita silang hindi dapat makita. Mabilis nilang ipinikit ang kanilang mga mata at tumakbo palayo. Ngunit ang gagamba ay hindi tungkol sa iligtas sila. Mabilis itong tumawag ng hindi mabilang na iba pang mga gagamba upang palibutan sila. Ano ang dapat kong gawin? Hobat and Hat. Napapaligiran ito. Tumingin si Hobat and Hat sa paligid at natuklasang may palasyo sa unahan. Nasa unahan ang Mindin, ang tanging paraan ng ating pamumuhay. Nasa harapan namin ang labasan pero walang masaya. Dahil ang walkway na ito, na ilang dosenang metro lang ang layo, ay maraming gagamba na humahabol sa kanila. Napakalaki ng bawat isa. Kuya, tama na ang dala kong pampasabog ha. Tumingin si Madaydam sa flashlight sa kamay ni Hobat and Hat. Sa ngayon ay itinapon na niya ang kanyang sama ng loob, kumuha siya ng baril sa kanyang mga juniors. Nagkatinginan silang dalawa nang walang sinasabi. Makinig dito, ang layunin ay hindi pumatay ng mga spider. Dapat talaga tayong mag-isip ng paraan para sumugod sa kabilang panig. Ngunit sa sandaling bumuti ang moral, naamoy ng Madaydam ang mga pampasabog. Anong ginagawa mo? Oh, sumabog. Matapos ang unang pagsabog, ang laro ng pag-aalis ng mga spider ay opisyal na nagsisimula.
Nagboluntaryo si Hobat and Hat na mauna, 2 bala ang tumama sa gagamba sa ilalim ng baba. Tumanggi rin si Shirley na maging mahina. Hinawakan niya ang isang pang at tinamaan ng diretso ang gagamba, agad na napatay ang isa. Ngunit may isa pang mabilis na sumugod. Natapakan ni Shirley ang bangkay ng gagamba kanina, saka tumalon at sinaksak ang ulo ng gagamba. Kaya lang sobrang dami talaga ng mga gagamba. Isang tao ang hindi nakaiwas sa oras kaya nasaksak siya nito. Pangalawang kapatid. Takbo. Matapos bayaran ang halaga ng 2 buhay, sa wakas ay nakarating sila sa harap ng Mindin. At ang mga gagamba ay hindi na nagpapatuloy sa pag-atake. Nang akala nila ay ligtas na, biglang nanlaki ang mga mata ni Bongto at Golden Tooth. Dahil may malaking mukha ng demonyo sa ulo nila. Iniunat nito ang kanyang 8 paa, at lumitaw sa harapan nila ang isang higanteng gagamba na may haba ng binti na mahigit 20 metro. Labis silang natakot, nagkunwaring matapang si Madaydam at nagpaputok ng baril. Pero hindi lang siya walang magawa, nagalit din siya sa dambuhalang gagamba. Iniwan nito ang isang malaking sinulid na sutla na sumalaw sa Madaydam. Sa isang kritikal na sandali, si Hobat and Hat ay naghagis ng kawit na bakal upang sunggaban ang gagamba. Dahil doon, naligtas ang buhay ni Madaydam. Gusto ni Old To na gumamit ng pala upang gupitin ang sutla ng gagamba, ngunit nahak niya ng 2.5 minuto nang walang nakuhang anuman. Old To, iwasan. Kapag ito ay mahalaga, kailangan mo pa ring umasa sa Lautam. Naghagis siya ng mga pampasabog para putulin ang sutla ng gagamba. Pagkatapos, habang tinatakpan ng retreat, nagsindi siya ng mas malaking bundle ng mga pampasabog. Ngunit hindi sumabog ang mga pampasabog na itinapon sa paanan ng gagamba. Walang pagpipilian si Old Tam kundi ang personal na gumapang sa ilalim ng gagamba, pagkatapos ay sindihan ang lahat ng mga pampasabog. Matapos ang isang malaking pagsabog, nawasak din ang higanteng gagamba. Lahat ay labis na masaya. Ngunit sinong mag-aakala na sa sumunod na segundo, ginamit ng gagamba ang lahat ng natitirang lakas nito para saksakin ng isang beses ang puso ni Lautam. Isa pa, pinalibutan din sila ng mga gagamba kanina. Wala silang panahon para kunin ang bangkay ni Lautam, kaya't maaari na lamang silang umatras sa Mindin sa likod. Nang makita sila ng mga gagamba sa loob, tumigil sila sa pag-atake. Parang may kung anong nakakatakot sa loob. Wala silang alam kaya humiga sila at nagpahinga. Tatalikod na sana si Yellowtooth, natuklasan niyang may lawa sa harapan niya. Isa pa, sa gitna ng lawa ay mayroon ding water fountain. Sa sandaling tingnan ito ni Hobat and Hat, alam niya na ito ay tubig mula sa kabaong. Ito ang susi sa Loy Tang-on na hinahanap nila. Habang nagsusuri si Hobat and Hat, hindi napigilan ni Lauto na uminom ng ilang higop ng tubig. Dahil dito, hindi ko alam kung bakit tumigil sprinkler. Bakit tumigil ang pag-agos ng tubig? Anong bitag ang mayroon? Pagkatapos noon, dahan-daang gumangon ang malaking tansong pinto. Lahat sila ay nakakita ng isang kabaong na kumikinang na may ginto sa loob. Upang subukan, si Hobat and Hat ay naghagis ng sulaw sa brazier sa kisame. Isang simpleng kabaong, na binalutan ng 24 na na ginto, ang agad na bumungad sa kanila. Pagkatapos ng maingat na pagmamasid, si Hobat and Hat ay may pag-aalinlangan, ito ang kabaong ni Lai Thuanfong noong Tang Dynasty na kanilang hinahanap. Dahil ang estilo ng libingan ay ang estilo ng Kanlurang Zhou. Ngunit ang kabaong ay mula sa dinastiyang Tang. Mabilis na natuklasan ni Shirley na may mga salita sa tabi ng kabaong. Ito ay kapareho ng nakasulat sa Tian Thursday Longcut na iniwan ni Choco Chu. Mahihinuha na ang taong nakaburol sa loob ay Lai Thuanfong. Pagpunta sa kabilang dulo, natuklasan ni Hobat and Hat ang isang napaka-pamilyar na dent sa kabaong. Agad niyang tinawag si Bangto at sinabing ilabas ang tansong panulat na kinuha niya kanina. Panulat? Anong panulat? TCH. O yung panulat, sinabi ni Bangto na ibinalik niya ito sa kinaroroonan nito. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong tanungin si Shirley. Nakita kong naiwan niya ito. Talaga. Ngunit alam ni Hobat and Hat kung anong uri ng tao si Bangto. Itinaas niya ang kamay at kumaway. Nang makitang inilabas nga ni Bangto ang panulat, agad na nagalit si Shirley. Ito na ang huling pagkakataon. Inilagay ni Hobat and Hat ang panulat sa dent, pagkatapos ay dahan-daang ibinaling ito sa kanan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang piraso ng ginto ang lumitaw sa itaas. Agad silang nagkukumpulan para manood. Lumalabas na ang tala sa itaas ay tungkol sa isang taong nagngangalang Taiba. Habang nasa bilangguan, nahulaan niya ang 64 na hexagrams.
Natagpuan at inayos ni Lai Thuanfeng ang kanyang libingan. Kaya lang hindi kumpleto ang text sa itaas, malamang nasa kabila na ang iba. Nang yumuko ang lahat para makita ang likod, biglang hinugot ni Bangto ang yellow card na iyon. Tignan mo kung anong itsura. Wala sa likod. Natigilan ang lahat, natatakot na hindi sinasadyang na-trigger niya ang ilang bitag. Totoo na kahit anong kinatatakutan mo, darating din yan. Kumalabog ang pinto kanina sa harapan nila. Hindi lang iyon, isa na ba itong bitag? Alam ni Bangto na ikinagalit niya ang lahat, kaya nagpasya siyang ibalik ang gintong piraso sa orihinal nitong lugar. Gayunpaman, ang mga bitag ay maaari lamang mahawakan ng isang beses, kaya wala silang epekto. Papagalitan na sana siya ni Hobat and Hat. Pero sinong mag-aakala na sa sumunod na segundo, automatikong bumukas ang platapormang bato sa tabi ng kabaong. Sa loob ay may isang chessboard, na puno ng mga piraso ng chess sa itaas. Tila ito ay isa pang hadlang. Ngunit bukod sa pagkakaroon lamang ng isang piraso, malinaw na maaari lamang silang tumugtog ng isang piraso. Pero nagtanong-tanong si Bangto pero walang nakakaalam kung paano laruin ang Go. Sobrang nakakahiya ang eksena. Sinabi ni Hobat and Hat kung walang nakakaalam ay hayaan siyang lumaban. Alinmang paraan, kailangan mong mamatay. Ang pagbagsak sa iyong ulo ay isang malaking peklat lamang. Ito ay walang pinagkaiba sa airplane chess. Oh, ibang-iba ang nakikita ko. Hindi kaunti. Sa wakas pagkatapos ng diskusyon, nagpasya silang maglaro ng chess si Golden Tooth, ang unang taong nakilala ito bilang Go. Sinabi ni Gold Tooth na noong bata pa siya, saglit lang siyang natuto. Pero napakasama niya sa chess. Ngunit ba ay walang alam. Sa ngayon, maghintay lang tayo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumingin si Golden Tooth at natuklasan na hindi pala mahirap ang larong ito ng chess. Ito ay isang pangwakas na posisyon. Noong nakaraan, ang posisyon na ito ay lubhang mapanganib. Ngunit pagkatapos ng libu-libong taon ng pananaliksik, ang mga hiniram na libro ng chess ay nagtuturo lahat kung paano lutasin ang posisyong ito sa chess. Maglaro lang ng black chess piece dito at manalo ng white chess piece. Pagkatapos ay panalo ang itim na bandila. Pero hindi naisip ni Shirley na tama ito. Nararamdaman ko ito. Masyadong simple. Dahil noong unang panahon, maraming mga manlalaro ng Go na sadyang matalo kapag nakikipaglaro ng chess sa isang taong may mas mataas na posisyon kaysa sa kanila. Sa ganoong paraan, maaari kang magkaroon ng isang masayang laro ng chess at magligtas ng mukha para sa iyong mga nakatatanda. Ang mga mas makapangyarihan ay gagawa ng draw. Maaaring ito ay tumingin si Golden Tooth sa chessboard at pinag-isipang mabuti, mayroon talagang paraan para maglaro para makagawa ng draw. Kung lalaruin mo ang itim na piraso sa posisyong ito, panalo ka sa puting piraso. Pagkatapos ay lilito ang isang bihirang sitwasyon sa 4-life chess. Pero haka-haka lang ang lahat. Walang nakakatiyak kung ito ay totoo o hindi. Hinawakan ni Golden Tooth ang chess piece at nanginginig ng matagal, ngunit sa huli ay hindi pa rin siya naglakas loob na maglaro ng chess. Huwag mo akong kidnapin sa'yo. Lahat, mangyaring huwag pahirapan ang mga bagay para sa akin. Naramdaman ni Hobat and Hat na talagang duwag si Golden Tooth. Inunat niya ang kamay para kunin ang chess piece. Saan ilalagay? Dito. Nang matapos siyang magsalita, pumikit si Hobat and Hat at mabilis na ibinaba ang piraso ng chess. Ngunit ang kamatayan ay hindi dumating gaya ng inakala. Isang pader ang dahan-daang lumitaw sa pagitan ng mga haligi. At sa bawat kahon sa bawat dingding ay may mga hindi mabibili na mga antigo. Natigilan ang lahat sa marangyang eksenang ito. Hahaha, ang iyong kayamanan ay lumitaw. Tatlong lalaking mahilig sa pera na hindi man lang nag-iisip ay kumuha ng mga gamit. Agad silang pinigilan ni Hobat and Hat, sinabihan silang mag-isip bago gumawa ng anuman. Anyway, may mga taong namatay dahil sa mga libingan na ito. Pinagpawisan agad silang tatlo. Luminggalingi si Shirley sa paligid, ngunit hindi mahanap ang Tea and Thursday Longcut na hinahanap nila. Sinuri ni Hobat and Hat. Ang 8 pader na ito ay tumutugma sa 9 palaces at 8 gates. Dapat mong mahanap ang mga anti-gang bagay na naaayon sa bawat pader upang malutas ang antas na ito at mahanap ang Tea and Thursday Longcut. Hen Kwai. Batay sa iba't ibang materyales ng mga antigo, mabilis niyang sinuri ang mo. Ang bronze statue sa harap mo ay ang susi sa Shumon Come and Hat Palace. Ngunit nang iikot ko ito, hindi lamang walang kayamanan. Ngunit ang buong libingan ay nagsimulang manginig ng marahas. Pagkatapos ay nagsimula ring mag-crack ang lupa. Tumingin sila sa ibaba at natuklasan na sa ibaba ay isang malalim na bangin. Matandang ho, ito ay dapat na isang timer.
Kailangan nating lutasin ang iba pang 7 pinto bago ito bumagsak sa dingding. Ito pala ay isang sinaunang bitag para sa 9 palaces at 8 gates. Ang bawat pinto ay kumakatawan sa ibang katangian. Sa pamamagitan lamang ng pag-ikot ng enerhiya na naaayon sa katangian ay titigil ang organ. Ang 8 palasyong Ken, Kon, Kom, Lai, Chan, Ton, Ken, Doay ay tumutugma sa langit, lupa, tubig, apoy, hangin, kidlat, anak, trap. Maghanap batay sa ganitong paraan. At naghiwa-hiwalay ang lahat para maghanap. Mabilis na nakahanap si Shirley ng isang bagay na may pattern ng Cloud Thunder. Malamang yon. Agad siyang binuhat ni Hobat and Hat. Inikot niya ang anti-gang bagay na 70 degree. Tiyak na, ang lupa ay umuurong at tumigil sa paggalaw. Akala ni Bangto ay matagumpay ito. Ngunit sinong mag-aakala na pagkatapos ng ilang segundo ay magpapatuloy ito sa pagbibilang ng oras. Parang kailangan nating hanapin silang lahat bago tayo tumigil. Kaya lang hindi pamilyar ang ibang tao sa 9 palaces at 8 gates. Natuklasan ng Maday Dam na ang coral ay may hugis ng bundok at naisip na ito ay tumutugma sa katangian ng bundok. Ngunit hindi ko inaasahan na pagkatapos ng pag-ikot, ang lupa ay ganap na uurong sa dingding. Si Hobat and Hat at ilang iba pa ay hindi nakaiwas sa oras at nahulog. Sa kabutihang palad, sa mismong crucial na sandali, inihagis ni Shirley ang lubad sa baywang at Enhat. Sumunod, mahigpit na hinawakan ni Bat Enhat ang Maday Dam. Dahil doon, hindi natapos ang multo ng paghihip ng lampara. Ngunit hindi kinaya ng lubad ang bigat ng 2 tao. Nang makitang maputol na ang lubad, biglang nakaisip ng paraan si Hobat and Hat. Sinamantala niya ang inertia para itapon ang Maday Dam sa bangin. Ako naman, gumamit ako ng kawit na bakal para isabit ito sa isang bitak sa bato. Dahil doon, pansamantala kong mapapanatiling buhay ang aking buhay. Sinabihan ni Shirley ang 2 taong Bangto na sirain ang bitag, habang nag-iisip siya ng paraan para mailigtas si Bat and Hat. Old Ho, marunong ka bang umakyat ng bundok? Sino ang rock climber? Hindi pinapansin ang biro ni Bat and Hat, nagmamadaling humanap ng paraan si Shirley para makatakas siya. Kailangan mong umakyat mula sa ibaba ng Sinmon hanggang sa ibaba ng Retirement Mon. Utos niya, by nito, sinusubukan din ng 2 pang tao na lutasin ang bitag na ito. Upang pahabain ang oras para sa Hobat and Hat, dapat positibo si Chen, kaya dapat negatibo si Kon. Okay, iikot ko ito. Huwag magmadali. Tingnan mo ito, si Kon ay sumisimbolo sa mga kababaihan. Ang sinabi ng Golden Tooth tungkol sa estatwa ng Hong NGOC na ito ay maaaring totoo rin, kaya labis na naiinip si Bangto. Napaka-urgent ngayon, masasabi mo ba ng eksakto? Sa kabutihang palad, sa pinakamahalagang sandali, si Hobat and Hat ay nakaakyat na. Sa mga huling minuto, nakita ko ang espiritu ng ika-8 pinto. Hindi lamang nito nabasag ang hadlang, ngunit pinabalik din nito ang lupa sa orihinal nitong estado. Nakahinga ng maluwag ang lahat, ngunit may mga gaps pa rin si Hobat and Hat. Inihagis niya ang lubad at hinayla si Maday Dam pataas. Pero saglit pa lang ay nagpahinga na sila, may biglang ingay sa tabi nila. Nahati lang sa 2 ang chessboard. Sumunod, dahan-daang itinaas ang isang napakapinong kahon na gawa sa kahoy. Pagkatapos ay otomatikong bumukas ang kahon na gawa sa kahoy, at isang shell ng pagong ang lumitaw sa harap nila. Anong nasa loob? Kabibi ng pagong. Tien Thursday Longcut. Nang marinig iyon, tuwang-tuwa ang grupo ni Hobat and Hat. Sa paghahanap ng higit sa 100 episode, sa wakas ay nakahanap ako ng clue upang malutas ang sumpa ng rosacea. Tumingin si Lai Zuanlei sa kanilang nasasabik na mga tingin at naisip na nakakita siya ng isang kayamanan. Magkano ang halaga ng item na ito? Ito ay isang hindi mabibaylang kayamanan. Maliban kay Shirley, walang nakatuklas sa kasakiman ni Lai Zuanlei. Magkaroon ng asawa, magkaroon ng anak, matutupad ang iyong pangarap. Ito ay mahalaga lamang sa atin, sa iba hindi ito nagkakahalag 1 sentimos. Ngunit hindi ito pinaniwalaan ni Lai Zuanlei. Napakahirap mabuhay, ang pinakamahalagang kayamanan ay dapat na sa kanya. Akin. Anong ginagawa mo? Niyakap ni Lai Zuanlei ang isang kahon na gawa sa kahoy. Nang hindi nakikinig sa kausap, tumalikod siya at tumakbo palayo. Habang tumatakbo, nakipag-usap siya tungkol sa gusto niyang magpakasal. Halatang baliw siya, kaya lang may nakalimutan siyang importante. May mga gagamba pa sa kuweba. Nang makasalubong niya ito ay sinipsip nito ang kanyang utak na tuyo. Kaya lang nang itapon ang katawan niya, hindi ko sinasadyang nabuksan ang kahon na naglalaman ng Tien Long Bokbong.
Ang gagamba ay nagusisa ng mausisa, ngunit natakot at tumakbo palayo. Marahil ito ay dahil sa Tianlong Thursday Cut. Dahil ang nasa itaas ay may kakaibang amoy. Pero wala silang balak mag-imbestiga. Dahil nakuha na nila ang Tianlong Bokbone. Mabilis nilang tan si Professor Ton, umaasang maiintindihan niya ang nakasulat dito. Ang salitang ito sa modernong Chino ay din, na pinaikling salita ng Yunnan. Ang salitang ito ay dedikasyon, dedikasyon sa dedikasyon. Dagdag pa ang mga nauugnay na makasaysayang dokumento. Ipinapalagay nila na si Mok Dan Chao ay nasa libingan ni Haring Hien ng Din Kwak. Upang mabilis na masira ang sumpa ng rosacea. Mabilis na naghanap ng impormasyon at naghanda ng mga kagamitan sina Hobat Enhat, Bangto at Shirley. Pumunta sa Chongso, Yunnan na natatakpan ng gubat.